na maging state witness at gusto nilang isiwalat yung kanilang nalalaman tungkol dito. Pero ang condition, syempre, kinakailangan daw ay magsauli yung mga witness. Anong payong maibibigay mo sa kanila? Itong mga nag-a-apply na maging testigo. Most probably makukulong yung mga yan. Kahit Oh na my state God. witness sila. Sabi ko nga sa inyo kanina, Iba ang labanan sa loob ng korte. ay malabanan sa loob ng korte. Walang nanonood dun eh. Oo, di ba? Walang public na nanonood. Oo, at saka wala accountability yung West doon kung yun ang binigay sa kanyang kapangyarihan ng konstitusyon eh. Di ba? So, parang sabi ko nga, ang maitutulong ninyo sa media, Yan, pause natin dyan ha. Kasi sinabi niyo sa akin, ganito kasi yung pinapagawa ng karamihan sa akin. Nico, mag-content ka about dito sa witness na to. Kay Bryce, kay Henry, kay doon sa Bangabago. Tapos, syempre, ang mangyayari, kunyari, yung kay Bryce, medyo pabor yun sa mga congressman. Yung kay Henry, pabor yun sa mga senador. Yung sa mga Diskaya, pabor yun sa mga senador. Kasi ang dinadawit dito, congressman dito, senador, etc. etc. And yung bago ngayon, yung kunyari, yung security guard ni Zaldico, ang ini-implicate nun is mga kongresista naman. So ano yung point dito? Bakit pinapakilala ko sa inyo si Jun Losada? Karamihan siguro sa inyo kasi hindi siya kilala. Or narinig nyo na pero hindi nyo alam yung nangyari sa kanya. Now, si Jun Losada kasi is I believe engineer din siya eh. Kagaya ni Bryce, kagaya ni Henry Alcantara, kagaya nung dating USEC nakalimutan ko yun eh, yung boss ni Henry Alcantara. Ang point dito mga lods, kung bakit ko siya pinapakilala sa inyo. Kasi this is the exact same scenario na nangyayari sa ating bansa ngayon. It's the Jun Losada over and over again. May mga Ador Mawanay pa nga dyan eh. Di ba? May mga Bikoy, yung mga nagiging star witness whistleblower na they end up na nababaliktad yung sitwasyon when all this dies down. It's a tale as old as time. This is why I am showing, this is why ini-introduce ko siya sa inyo. Kasi baka hindi nyo na siya natatandaan or baka this is the first time na makikilala nyo si Jun Losada. The point here is that, sinabi niya rin dito sa interview na to, na pahabaan ng PC yan, padamihan ng resources yan. Kasi, ang kailangan lang nung kabilang panig na inaakusahan mo, isang technicality, isang maling pag-file ng evidence, isang inconsistency, isang hearing na hindi mo napuntahan, yung lawyers mo is not doing their job properly, and all of this defeats yung mangyayari. Okay, so sino ba defeats the case na binibuild up po laban dito sa malalaking the big fishes na to? Yung isang example niya, ang kalaban niya dyan, si GMA, Gloria Macapagal Arroyo. Anong nangyari sa kanya? Of course, hindi siya nakasuhan dun sa mga sinabi niya because of the immunity na meron siya. Pero anong nangyari kay Gloria Macapagal Arroyo ngayon? She is still a congressman. And naging House Speaker pa nung panahon ni yung panahon ni Rodrigo Duterte. So ang point dito, people in power will remain in power as long as the system perpetuates yung mga ganong klaseng galawan. As long as they don't get punished, as long as the systems remain the same, these people will remain in power. And many more Jun Losada will come up in public and come out in the woodwork, implicate many people, pero they end up backfiring in the long run. Long run kasi ang usapan natin dito eh. Isipin nyo kung ano talaga yung problema. Ngayon kasi ang sarap magalit doon sa mga tao na nai-involve ngayon. Masarap murahin yung mga senador, yung mga congressman and all of these people. Pero end of the day, they have so much resources to protect themselves. They can get the best lawyers, the best legal representation para bantayan yung kaso nila. Pero yung mga the Jun Losada in the world, they don't have enough resources. Especially yung mga maliliit na
na witnesses. Halimbawa na lang yung mga security guard, yung ex-marines na yon. Ang kailangan lang patunayan ng mga pinagbibintangan niya is the inconsistencies in his testimony. Tapos they are scot-free. Tapos ikaw naman yung babalikan. Pag binalikan ka nun, yari ka. Tandaan nyo, dito sa Pilipinas, he who alleges is the one who must show the burden of proof. Napakahirap magpatunay kapag nasa ibang forum ka na, which is the courts. Ganun talaga yon mga lords. Si Jun Losada is a case study. This is the best case study of someone who is actually very intellectual. Engineer to. Napakatalino niyang tao na yan. Yung intellect niya mataas talaga. He knows what he's doing. Kaso, mataas din yung mataas din yung moral ascendancy niya since kasi kung marinig mo magsalita ito, talagang napaka-religious niya. So, hindi niya na rin kinaya yung corruption na nangyayari noon. So, that's why siniwalat niya, naging whistleblower siya. Itong mga engineers ngayon, sila Henry Alcantara, sila Bryce, yung bago ngayon na dinadawit yung mga malalaking tao, they are in the position of Jun Losada. And especially yung mga maliliit din, yung mga Marines na naging security, di ba, nito, na nagsabi rin na ganito ganyan, si Saldico, si Martin Romualdez, ganyan. But end of the day, they do not have infinite resources. They are mere pawns in a chess game full of kings. Tama ba? Parang hindi. Full of queens. Kasi most powerful piece ang queen di ba? So, how can they defend themselves after you forget kung ano yung pinaglalaban natin? Let's give it 3 months. After 3 months, iba na yung pinag-uusapan natin. After 6 months, ibang-iba na yung itsura ng social media nun. After a year, you've forgotten about this kasi iba na yung issue. Sa 2028, it's going to be an election. You've already forgotten about this. Ganito yan umiikot ang mundo dito. Ang problema lang, hindi iikot ang mundo dito sa mga issues sa flood control na to. Remember, best case example, si Alice Guo. Nakaalala niyo pa ba si Alice Guo? Anong nangyari kay Alice Guo? Nasa kulungan na. Yung mga politikong handlers niya, nasaan na? Wala, nakakawala pa rin, di ba? Di ba may mga politikong ini-implicate yung mga yung na nag-aano ng pogo? Asa na sila? Wala na. Point dito mga lods. It's very hard to be a hero dito sa Pilipinas. Kasi everyone, whether you like it or not, pero may pera't kapangyarihan pa rin ng papaandar sa lahat ng bagay dito. Jun Losada is the perfect example of that. Ang tanong sabi niya, di ba, most likely yung mga witness na yan makukulong. Ganon lang. Inconsistency sa sinabi, maling pag-file ng evidence. Kasi mahirap talaga. Iba kasi talaga pag nasa korte ka. Seryoso. Sobrang iba. The judge cannot give you immunity ng ganun-ganun lang. Kasi sila, willy-nilly, di ba? O ikaw, may immunity ka. You get immunity. Kaso pagdating sa korte, na pwede ka ng kasuhan, kasi hindi ka naman presidente na may immunity from suit, yari ka. Your life is over essentially. Now, let's continue on sa sinasabi niya. Kasi this is an important part. Kung ako sa inyo, bago kayo bumalik sa pakikipagtalo kung sino yung tama at maling witness, just listen to this guy. Tuloy. Hingin na magbigay ng taning, ilang buwan ba didinggin ng kasong to? Yan. Hindi. Taon Kasi yan. yan po siguro masasabi natin sa mga nanonood, lalo sa mga yung matindi ang damdamin yan, Julius, na hingin yan. Huwag pabayaan yan dahil pag pinabayaan mo yung paglilitis na yan, sinasabi ko na, mananalo. Wala ka. na. Oo, yun. See? Ang lungkot naman mo. Hindi, Julius Babaw, hindi malungkot yun. It's just the reality of the situation. Na money, people with resources wins. Especially the most influential one. Kasi ako sinasabi ko sa inyo
I know dito kung sino yung hindi talaga siya makukulong. Magagalit kayo dito sa tao na to. Sige, magalit kayo hanggat gusto nyo. Kaso ending, these people will have yung resources nila, di naman mawawala yan. Di naman masesequester ng basta-basta yan kasi yung constitution nila, the constitution protects them. Di ba? Sabi sa constitution kasi, the state will protect life, liberty, and property. And yung property nila, bago i-take ng ating bansa yan, it will have due process first. That's why kita mo yung mga diskaya. They are gaming the system, di ba? Paano nila ginigame yung system nila? Etong Marcoleta, nagdadaldal na hindi naman kailangan sa yung witness protection para sa as initial conditions para maging state witness. Okay. So, protected yung property nila. Kasi hindi nila gini-give up agad eh. Even though yung iba, nagbigay sila as a sign of good faith kasi mas gusto nilang makalaya kaysa makulong, ang diskaya, nagmamatigas sila. Kasi may due process naman talaga. That's really what's going on. But, ngayon, may narrative na nangyayari. They're capitalizing dun sa bendalo na pabor yung bendalo na yun sa tao di ba? Kasi ang context naman nun is magsosoli ng ninakaw, di ba? It's very sad to see that we are being torn apart by narratives. And miski tayo na yung ninakawan, tayo pa yung nag-a-adjust sa mga magnanakaw, di ba? Not saying na ninakaw yun ng mga diskaya, pero for sure, most of those funds came from illicit activities kasi nagbigay sila ng pera sa mga politiko. So that came from illicit activities, di ba? Anyway, hopefully matutunan nyo yung life story ni Jun Losada. Maraming salamat kay Sir Julius Babaw sa isang na naman magandang interview. This is a must watch mga kamats, mga kaibigan. Yun lang naman po, gege mga lods.